sino nga ba si Miss Norlin before maging brand owner and CEO ng C-Relax? At the age of 8 years old, nagtitinda na ako ng banana Q. Growing up, alam ko sa sarili ko na mahirap kami. Paano nahubog yung mindset mo ngayon? Kung ano ka ngayon dun sa pinanggalingan mo na lugar? Kakapalan ng muka. Nung bata pa pala, mukha ka ng pera. Nakatapos ka ba ng pag-aaral? What if mag-stop na lang ako? Never pumasok sa isip ko mag-stop. Ayan, yung C-Relax. Paano ba itong nabuo? Ayoko maging shadow ng husband ko. What if mag-create ako ng soap na alam ko, pasok din sa panlasa ng iba? Pinag-isipan ko talaga siya kung paano ko siya ilalabas. Nung nailabas mo na tong brand na to, ano yung feeling mo? Feeling ko dati, ang yaman-yaman ko. Wow, I'm rich. Ano yung feeling na supported ka ng husband mo? Actually, super happy eh. Dalawa kami sa laban. Parang ano ka na pala? Princess. Bakit hindi ka bumitaw or sumuko? Ito yung buhay na meron kami. So, kailangan ko magtiis. Kailangan ko panggalingan sa buhay. Walang mangyayari kung hindi ka lalabas sa comfort zone. Kaya ang ma-advise ko lang is do it scared. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tubutok at i-share ang live na ito. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami nang nag-aabang sa kanya. She is the gorgeous co-founder of Loki e-commerce business and the brand owner CEO of C-Relax. Let us all welcome Miss Norlin V. De La Peña. Batiin mo naman, Miss Norlin, ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Hello mga ka-Evi viewers! Thank you for having me here and I truly hope na ma-inspire kayo sa story ko. And big shoutout sa family ko. Hi! Nandito na ako sa Evi Talk. Hi! Nandito na ako sa Evitalk Podcast! Yay! Thank you so much, Miss Norlin. Alam kong busy ka rin dahil nga nasa abundance journey ka and talagang ang dami niyong ginagawa. Yes. Ang daming ganap. Pero I'm so happy kasi nandito ka to share your inspirational story na talaga namang kahit ako na-inspired ako, Miss Norlin. Sobrang bata mo pa lang, pero brand owner ka na. And ginagamit siguro nila yung sabon mo. So, excited na silang makilala ka kung sino nga ba si Miss Norlin before maging brand owner and CEO ng C-Relax. Si Norlin is simple lang, laki sa hirap. And at the age of 8 years old, nagtitinda na ako ng banana Q. So, growing up, alam ko sa sarili ko na mahirap kami. That's why ambisyosa ako eh. Sa mga nakikita ko, yan yung mga friends ko, kaklase ko, na may alam mo, may kaya sila sa buhay nila. And ako, kailangan ko maglako ng banana Q. So parang nahihiya ako for myself. Ayun yung naging inspirasyon ko para talagang magsumikap sa buhay. Grabe, sobrang inspiring, no? Na sino bang mag-aakala, di ba? Dati ka lang naglalako ng banana Q. Then, siguro nung time na yon hindi mo
rin alam paano ba yung magiging journey mo. Pero ngayon, CEO ka na. Yeah. And ano yung feeling mo, Miss Norlin, ngayon na parang before nagbebenta ka ng Banana Q, ngayon, eto na, unti-unti mo nang natutupad yung mga pangarap mo. First, super grateful talaga. Hindi pumapasok sa isip ko na pupunta ako sa life na talagang hindi ko inakala. Na, alam mo yun, ganito, biglang nag-boom yung business. Yes. So, grateful for the blessings and also happy na narating ko yung buhay na meron kami ngayon. Wow. Parang ako, feeling ko, ang hirap ng buhay namin before, na 12 kami magkakapatid, pero hindi naman ako nagtinda ng katulad mo. So parang, grabe yung parang naging passion mo sa pagtulong mo sa parents mo. And taga saan ka ba, Miss Norlin? Ako is from Tondo, Manila. Maraming nakakaalam ng lugar na very dangerous daw yung lugar na yan. Biglang may mag-ice pick. So, ayun, from Parang Tondo. dun parang nakilala yung lugar. Yeah, Oo. nakilala yung lugar. Pero totoo ba yun na parang nakakatakot dun sa Tondo? I think hindi. Hindi. Oo. Kasi, yung mga tao doon is very mababait, generous. Ayan ang kanilang ugali talaga. Malayong-malayo sa iniisip ng mga tao na, alam mo yun, dangerous sila na. So parang perception lang yun, or parang sa mga movie lang pala yung... Kasi doon kasi galing si Asyong Salonga or something, na laging pinapalabas yung Tondo as the, alam mo, buhay. Parang magulo. Yeah. Tapos, Oo. siya ng gangster. Yeah, oo. And paano nahubog yung mindset mo ngayon na kung ano ka ngayon dun sa pinanggalingan mo na lugar? Siguro nahubog yung mindset ko, hindi lang sa paligid ko also sa magulang ko. Sila yung naghubog sa akin na, alam mo yun, na kahit mahirap yung buhay, kailangan mo magsipag para makaangat sa buhay. So, pagiging resilient, number one. And also yung pagiging, alam mo yun, mabait ka lang. Wala namang masama talaga. May mga nagsasabi na kapag naabuso ka, kasi mabait ka. Pero hindi ganun Kapag mabait ka, alam ni Lord na mabait ka at ibabalik niya yung kabaitan. Kanina nabanggit mo, nagbebenta ka ng Banana Q. Ginagawa ng nanay mo. Ano yung skills na natutunan mo? Or values na natutunan mo sa pagbebenta ng Banana Q before, nung bata ka pa? Kasi nung bata ako, mahihain ako Ayun. Kakapalan ng muka. Kasi di ba parang mahihain ka, so parang lumabas. Meron naman akong choice na hindi lumabas. Pero kasi, walang mangyayari. Ayun na yun, walang mangyayari kung hindi ka lalabas sa comfort zone. I know na parang minsan, pag alis sa comfort zone, it's not comfortable. Diba? Tama ka, Ma'am Jessie. Pero, pag nasa comfort zone ka kasi, hindi ka talaga natututo, hindi ka na-challenge. Kapag ambisyosa ka, gagawin mo yung best mo, yung mga paraan para makuha mo yung mga dreams mo. Yes. Diba? So, ano ba yung naging ambition mo before, nung bata ka? Dahil nga ambisyosa ako, ang gusto ko lang talaga that time is lumayo. Umalis sa pagiging mahirap. Alam mo yon, makapag-aral, makakain ng 3 beses sa isang araw. Ayan yung sobrang liit nga ng pangarap ko Magkaroon ng baon na malaki Kasi ang baon ko dati, 15, 10. Tapos pag uwi mo, syempre, kailangan mong magtinda para makakain ka, makabili yung pamilya mo ng pagkain. So, sobrang liit lang ng pangarap na yon, pero iba yung resulta na nakuha ko. And I believe, dahil din yan sa effort na binigay mo, kasi hindi ka magkakaroon ng result na meron ka ngayon kung hindi ka nagsumikap. Yes. 'Di ba? Pero you chose, 'di ba? You chose na mag-show up
Yes. 'Di ba? It shows na mag-learn, mag-training, i-develop pa yung sarili. Kasi nakita mo yung pwede ka pang mag-improve and meron ka pang next level. Yes. 'Di ba? Norlene, ano ka ba? Nakatapos ka ba ng pag-aaral? Naku, Ma'am Joyce, hindi ako nakapagtapos ng aral. Yeah. Kasi during that time, when I was 15, nag-start na ako magtrabaho kasi nga mahirap ang buhay namin. So, kung mag-aaral man ako, kailangan kong paaralin yung sarili ko. So, that time, pumasok ako sa pagiging sales lady sa Tutuban. So, parang 8 hours kang nakatayo. Oo. Tapos, ang tinitinda ko is puro sapatos ng chain. Mga Chinese. Chinese. Yeah. So, parang, ang ginawa ko noon, nag-stop muna ako for the meantime. 1 year ako nag-stop. And then, hindi ko kinaya yung pagiging sales lady. Sorry ambisyosa ako pero hindi ko kaya yun. So gano'n katagal? 1 week lang. Hindi ka nga tumagal. Hindi nga ako tumagal. Literal, okay, 1 week. 1 week after nun, tas nagkaroon Masakit sa paa. Ang sakit talaga kasi 8 hours kang nakatayo tapos kapag nakikita ka ng mga Chinese doon na nakaupo ka or nagpapahinga ka, pagagalitan ka. Iba Tapos yung sahod ko noon, 300 lang. So parang kulang pa yung pang-araw na araw gastusin namin sa bahay. So 1 week lang talaga ang tinagal ko. Hindi kinaya. So after nun, may nagbukas na pinto. Yung opportunity. Which is yung kapitbahay namin na naghahanap ng bantay sa computer shop. Sabi ko, okay. So ayun, lumipat ako doon. Tapos ang sahod ko, 200. 100? Mas mababa? Mas mababa pero mas malapit. So tapos hindi ka na mamamasahe? Hindi na ako mamamasahe, hindi na ako magbabaon ng pagkain. Kasi yung nanay ko, nagtitinda pa rin siya ng banana Q. Pero doon na lang sa labas ng bahay. So kapag gusto ko kumain, doon lang ako sa bahay. Hindi na ako gagastos sa labas. Doon ako nagtagal. Tapos, doon ko rin nakilala yung husband ko. Yes. So, how many years ka nagtrabaho doon? Siguro, 3 years, 2 years. 3 years. Nagtrabaho ako doon ng 1 year. Nakiusap ako sa boss ko. Doon sa computer shop? Yeah, sabi ko, Kuya, baka pwedeng sa gabi na lang ako pumasok. Kasi mag-aaral ako sa umaga. So, sa umaga, nag-aaral ako, estudyante ako. Sa gabi, bantay ako sa computer shop. So, ano naman siya, nakayanan ko naman siya kahit 2 hours lang yung tulog ko. Grabe, 2 hours? Tapos tulog mo? diretso pasok. Hindi ka ba inaantok? Siyempre, inaantok Ma'am Joyce. Pero siyempre, ayun, naiisip ko, ito yung buhay na meron kami. So, kailangan ko magtiis. Kailangan ko panggalingan sa buhay ko. Dun sa mga time na yon, hindi mo ba parang sinukuan na, what if mag-stop na lang ako? Ma'am Joyce, wala sa isip ko mag-stop. Never pumasok sa isip ko mag-stop. Siguro may dumaan lang saglit. Kasi pagod ka 2 hours tulog mo. Tapos nag-aaral ka, babantay ka. So parang, ayun yung mismo talagang nag-drive Ayun yung naging gas, ayun yung naging fuel para mas sipagan ko pa. So parang hindi pumasok sa isip ko na mag-stop. Miss Narlene, nung mga times na yon na talaga nag-work ka and then nag-aaral ka, ano yung mindset na meron ka that moment? Bakit hindi ka bumitaw or sumuko? Kung tatanungin mo nga ako ng ganyan, ito na, real na to. Wala akong maisip na bakit ako magsisipag. Wala akong choice, kundi mag-move forward. Kung hindi, edi dito na lang ako sa buhay ko dati na nagtitinda, naglalako. Ayoko nun Ambisyosa nga ako Gusto ko magkaroon ng buhay na masagana. And Miss Narlene, paano naman sumibol itong brand mo? Paano siya? Kasi ngayon maraming umu-order, 'di ba, sa online. And kita-kita naman, 'di ba, ikaw mismo yung nagmo-model ng product mo. Yes. Ayan, yung Cyrilax. Paano ba 'tong nabuo? Actually, nabuo lang siya, yung brand na Cyrilax, this year lang. Naisipan ko lang siya mag-brand kasi
dahil nga kikay ako, Mm. tsaka maarte ako sa balat eh. Kita ko naman eh. Wala nga akong ganong, alam mo, scar. Wala kasi nga, maingat ako. Ever since nung bata ako. Kasi nga, binansagan nga ako dati na ano eh. Tawag dito, magandang bata to. Mararating to. So parang pumasok sa isip ko, kailangan ko alagaan yung sarili ko. Kasi maganda ako. Oo, Hindi ako maganda pwedeng ako eh. pumangit. Hindi talaga pwede. Oo. So, nabuo yung brand na to. April. Sakto. Alam ko yung month kung kailan ko siya binuo. Kasi, naalala ko pa nun, yung nangutang ako sa partner ko ng 10,000. Oo. Sabi ko, Dad, gusto ko mag-release ng brand na sa akin. Pero that time kasi, may pride and ego na ako eh. Ayoko maging shadow ng husband ko. So parang na-feel ko lang, judgment ko lang, na ayoko maging shadow ng husband ko. Oo. So, itong si Relax na to is gawa ng pride and ego. Mm. So, kahit ngayon, pinupush ko talaga yung brand ko na sumikat kasi alam ko na magbe-benefit ang mga Filipinos sa sabon. And sabi mo nga kanina, ayaw mo may pasa, may peklat, diba? So, nakita mo yung advantage na pag gumamit ka ng skincare, inalagaan mo yung sarili mo, is makukuha mo yung confidence, and then, ayan, with that product, bakit sabon? I think yung sabon, mahilig kasi ako sa sabon eh. Ang dami kong sabon sa bahay, tapos yung mga hindi ko gusto, tinatapon ko agad. So, sabi ko, what if mag-create ako ng soap na pasok sa panlasa ko, na alam ko, pasok din sa panlasa ng iba. Kasi hindi lang naman ako maarte. Ang daming maarteng Pilipino. Lalo na ngayon kasi sumisikat ang soap. Yes. Ang dami na nag-release ng soap. So, ang kwento kasi talaga neto sa Thailand. Alam naman natin kasi, sumisikat yung Thailand. Yes, mga alaga. Yeah. Yan. Sikat sila sa mga whitening. Advance yung technology nila para sa mga whitening. So, what if pumunta ako sa Thailand, mag-research ako, manufacturer doon, yung mga sabon doon, pinagtetest ko. So, ilang days ko rin siya, ilang months ko rin siyang pinag-isipan talaga. So, hanggang sa nakuha ko yung perfect formulation na galing sa Thailand, na dinala ko dito sa Pilipinas. Kaya mabilis siyang makaputi. Yes, Oo. kasi nga Thailand formulate siya. And ano ba tong creamy cloud bubble soap na talagang maraming nahuhumaling talaga. And kitang-kita naman sa'yo na pumuti ka talaga. Ano bang meron dito sa product mo na yun? Sa Thailand kasi, dahil nga sikat sila sa whitening, naisip ko yung alpha-arbutin. And then I research na oo nga yung alpha-arbutin kasi is talagang pinakamataas na ingredients na nakaka-brighten talaga ng skin. Nakakatanggal ng peklat. Yeah. So, and then nilagay ko din yung collagen. Mahilig ako sa collagen eh. Para talagang young forever. Oo, di ba? So, dinagdag ko rin siya. So, eventually, yan, collagen. And peach. Actually, yung peach, Bakit nga peach? pumasok sa isip ko, kasi mahilig sila sa peach. So, why not? Gayahin ko, and also, i-improve ko pa. Yes. And sabi mo nga kanina, ang dami mo nang tinry na sabon. Yes. Diba? Iba't iba na. And then, dun ka nagka-idea na, okay, maglabas ako ng sabon ko. And then, yun din yung maganda sa brand owner, i-test talaga yung product and mag-research. Kasi maraming naglalabas nga din ng product, hindi pinag-isipan. Kaya nahihirapan silang i-market. Yes. Diba? Ang layo na nang narating ng 10,000 pesos. Diba? From ilang piraso yung 10,000 pesos? I think mga 100 to 200 pieces. Oo. Pero 'di ba ngayon 50,000 pieces. Yes. Grabe. And araw-araw may bumibili. Yes. Oo. Paano mo nga siya mina-market, Miss Norlene? Actually, nasa Facebook ads pa lang siya. Doon pa lang kami nag-start kasi doon kami mas expert eh. So, mina-market ko siya through myself. Ako nagmo-market ng sarili kong product kasi ako din naman yung consumer eh. Mas magagets ng tao kung bakit pinopromote ko yung product kasi nga, ako yung gumagamit. So, eventually, nagkuha na rin kami ng mga UGC
And also, bago naman sila mag-produce ng video, tinetest naman talaga nila yung sabon. So, may mga feedback din ako from UGC na ang ganda ng sabon mo, talagang mararamdaman mo talagang silky yung katawan mo. And Miss Norlin, etong product na to is paano mo siya wino-workout sa FB ads? Meron ka bang tagapak nung nag-start ka? Actually, naranasan ko mag-pack. So, ang dating ginagawa ko, nagre-repack ako, and yung asawa ko naman is more on technical part. Siya yung nag-ads, mabusisi siya doon. Ako naman talaga is yung back-end. Ako yung operation, ako nagpapack. Pero eventually, nung nagkaroon na ng puhunan talaga, nag-delegate na kami. Kumuha na kami ng tao, may nagpapack na, may nag-a-answer na ng question. Nung nirelease ko yung product, okay na yung operation namin. So, sobrang dali na lang. Nung nirelease ko siya, and nakaabot kami ng 10,000 orders per day. So, smooth na lang talaga yung business namin after makarelease ng Relax. Grabe. Parang yung 10,000 pesos, naging 10,000 parcel. Yes. Grabe, ang bilis. And ano yung feeling na supported ka ng husband mo? Actually, super happy eh. So, nung nabuo namin yung business, alam ko na hindi ako mahihirapan, hindi rin mahihirapan yung husband ko. Dalawa kami sa laban. Yes. And paano yung nagiging teamwork yung dalawang mag-asawa sa business? Kasi parang ang ganda ng tandem nyo. Di ba? Oo. I think siguro yung communication namin both. Kung saan ka magaling, dyan ka. Pero kung hindi ka magaling dyan, kuha tayo ng tao. So, ang nangyari sa amin, kumuha kami ng tao. So, wala na akong ginagawa that time. So, kaya ako na-release yung brand ko. Parang ano ka na pala? Princess. Di ba parang, teka lang, hindi ako sanay. Hindi Yun ba talaga. yung na-experience mo? Hindi ako sanay. O kasi parang dati, parang si Sir Ron lang yung nakakausap namin. Yeah. Parang, hindi ka namin nakakausap. Hindi talaga. Diba? Kasi introvert ako eh. So, mahihain pa ako. Kahit nagtitinda ako dati, mahihain ako. So, kinalakihan ko mahihain. Pero ngayon, nagbago na ako. Yes. And buti na lang, sinuportahan ka ng husband mo na mas nailalabas mo yung galing mo. Yes. Ang layo na eh. Di ba parang, sabi mo nga, introvert ka. Pero, actually, ito pa lang yung paglabas mo sa podcast, hindi ito biro. Di ba? Yeah. Sa mga introvert. Kinakabahan nga ako ngayon, Miss Joycey, pero go lang. Yes. And, nung nailabas mo na tong brand na to, ano yung feeling naman? Feeling ko dati, ang yaman-yaman ko. Kasi pagka-release ko ng brand, nag-boom talaga siya. Sabi ko, wow, I'm rich. Pero alam mo, ang ganda nung, parang nasabi mo na yun. Kasi parang mas namamanifest mo lalo na. Di ba parang, ang maganda nun, pinag-aralan mo siya sa Thailand, ano ba yung mga ingredients, at the same time, ano ba yung maitutulong nito. So, eto yung gusto ko sa skin ko. So, syempre, yung mga consumers, ganun din sila. Yes. Diba? Ano naman yung parang turning point sa buhay mo nung naglabas ka ng brand na parang naging fear mo naman? Fear ko dati mag-fail. Although nag-fail na ako sa unang business ko. May una akong business eh. Vape shop. So, nagkaroon ng problem with the BIR. Dahil naging illegal nga siya. So, that time, pumaksak yung business. And then, na-scam ako. Parang lahat tayo na-scam, mga business owner. Hindi ko alam kung bakit eh. Lapitan tayo ng scammer eh. I felt na I failed as a business owner. Kasi, ito na, nagkaroon ng opportunity eh. So, parang ba't hindi ko ginalingan? That's why, nung nilabas ko yung Relax, I have this fear of failure. Na baka hindi mag-work, hindi bumenta yung product ko. Although yung puhunan ko that time, 10,000 lang. Pero syempre, nag-effort ako eh. Nag-effort ako. Yun yung pinakamalaking puhunan, yung effort. Pinag-isipan ko talaga siya kung paano ko siya ilalabas. I think ayun yung naging fear ko. Fear of failure. Oo. Di ba, yun nga yung fear mo. Pero ano yung ginawa mo para malagpasan mo yung fear of failure? Gano'n naman talaga yung every time eh. Mag-fail ka. Try mo uli.
pag fail ka, tas try mo, ayun lang naging laban ko that time na kung mag-fail to, siguro okay lang. Siguro may other na plans yung God sa akin. Maraming tao ngayon hirap sa buhay, 'di ba? Ano yung piece of advice na maibibigay mo sa kanila? I think kaya maraming hindi nakakapag-start agad na mag-business kasi takot sila. Kaya ang ma-advise ko lang is do it scared. Ang dami nagsasabing ganyan, pero ayun talaga eh. Do it scared eh. So, kung takot ka, gawin mo. Ayun yung best time para gawin yung nakakatakot na bagay na gusto mong gawin. Like, gusto mong business. So, parang pag nalagpasan mo yun, it's an achievement. Yes. O katulad nga nito, di ba? Nahiya ka, natatakot ka. Pero, takot talaga ako. pero Ma'am ginawa mo Joycey. pa rin siya for the brand, to represent the brand. Kasi, yun nga, ambisyosa tayo eh. Pero deep inside, gusto ko talagang lumabas eh. Gusto kong i-share yung story ko. Kung maririnig nila yung story ko, may inspire sila. Yes. And walang yumaman na mahihain, di ba? So yun, kaya nga tayo nagtitraining, personality development para mas maboost pa yung confidence natin. Kasi along the way, nung bata tayo, maano naman tayo eh, energetic tayo, masaya tayo, pero along the way ng buhay natin, doon tayo nakaka-experience ng mga challenges. Kaya nagiging mahihain tayo. And nagkakaroon ng fear of rejection, fear of judgment, and magandang ano yun na nagiging ambisyosa tayo. Pangit sa pandinig na imba, ay ambisyosa yan. Kung wala kang ginagawa, that's just an ambition. Pero if nag-a-ambition ka na yumaman, mabago ang buhay, makaalis sa dati mong buhay, you're just getting the dreams na gusto mong matupad sa buhay mo, di ba? Ang dami ko natututunan sa iyo, Ma'am Joycey. Parang ako pa ang nai-inspira sa story mo. Yes. Actually, yun naman yung role natin dito sa podcast. To share thoughts para sa mga viewers natin, di ba? Na-enjoy mo ba yung kabataan mo? Nag-e-enjoy ako, but at the same time, nahihiya ako. Kasi, syempre, ako na nagtitinda, tapos yung mga kaibigan ko naglalaro. So, naiinggit ako. Gusto ko rin maglaro. Gusto ko rin magkaroon ng laruan. Pero at the end of the day, after ko magtinda, syempre binibigyan ako ng pera. So, doon na ako sumasaya. Oo. Masaya pala magtinda, nakakakuha So, kang nung pera. bata pa pala, mukha ka ng pera. Oo, kasi hindi naman siya pangit, di ba? Na parang magmukha kang pera. You're blessed kasi you're just 24 years old, right? 23. 23, mas bata ka pala. Imagine mo, nagkaroon ako ng brand. Ilang taon na ako? 30 plus? Ay, baka magkaalaman tayo sa edad. Hindi naman nalata. Oo, diba? Hindi naman nalata. Para magkasing edad lang tayo. Ilang taon na ako. And yun yung nakatulong sa akin, pati dun sa mga taong nakapaligid sa akin, sa mga distributors, reseller. So, mas malayo pa yung journey na mararating mo. Kasi at the age of 23, may sarili ka ng brand. Diba? Yes. Ano naman yung feeling mo na bata ka pa lang, pero nailabas mo na tong brand? I think advantage sa akin eh. Kasi Yes, sobrang advantage. Kasi, kumbaga na shortcut mo na nga eh, di ba? kasi ayun nga, bata pa ako pero ngayon pa lang nararanasan ko na yung hirap. Yung mga challenges, yung mga pagkakamali. Sabi nga nila eh, hanggat bata ka, magkamali ka na. Swerte ako na yung isip ko dati, gusto ko na agad magkamali. Huwag mo nang hintayin na mag-what if ka, 50 years old ka na, what if nag-brand ako? Yes. What if mo, walang narating, di ba? Ikaw, you just, yung sabi mo kanina, parang do it Scared. na kahit nakakatakot, sige, go lang. And also kasi, proud din ako sa sarili ko. Ngayon ko lang sinabi. Kasi ngayon mo lang pinaalala na oo nga no, umattend ako ng mga seminars. Yes, ang mahal kaya. So, ayun, naging proud ako sa sarili ko na nag-invest ako talaga sa sarili ko to grow, to learn talaga, and to have awareness, self-awareness sa sarili ko. So,
kilala ko na yung sarili ko. Yes. No, parang, no? Yes, Nandito ako oo. to release my potential. Mm-mm. Na hindi lang ako dati nagtitinda ng banana Oo. queue. Nandito ako para mag-give value. Yes. May purpose ka. Yeah, I have Kasi a hindi naman purpose. lahat nabibigyan ng chance to become a brand owner and CEO. Yes. And ilan na yung empleyado mo na pinapasahod right now, di ba? You're very blessed kasi hindi lahat kayang mag-operate ng isang company. Yes. Di ba? Noon kasi grind talaga ako eh. Dito tinuturo na sa atin na to become a better person is kailangan natin na i-discover talaga yung sarili natin. Ano yung mga kailangan nating improve sa sarili natin. Yes. And ano yung mga nagpapabagal sa success natin. Eh, Di ba? tayo lang din naman nagpapabagal sa sarili natin. That's why nandun yung seminar. Sabi nga ni Coach Diana, ikaw ang hero at villain ng sarili mo. Yes. So, dapat ang manalo is yung hero. Yes. Kasi tayo talaga yung masterpiece of our own life. So kung ano tayo ngayon, it's our decision in the past. Kung broke ka ngayon, it's our decision in the past. At the end of the day, we all want to be winners of our own life, to be successful. Yes. Ano naman yung masasabi mo dun sa bata na nagbebenta, naglalako sa kalsada, na kahit naiinitan at gustong maglaro kasama yung mga kaibigan, hindi niya magawa. Ano masasabi mo sa kanya? For my younger self, I'm proud of you. Kasi despite sa kahihiyan, nararamdaman mong hiya, ginawa mo pa rin for the family. And thank you kasi ginawa mo ng takot. And Miss Narlene, ano naman yung goal mo or vision mo for the next 5 to 10 years? Vision for myself. Myself or to your brand? For myself is leading. I want to lead my people. Kasi ang husband ko ang siyang naglilid eh. Mm-mm. So, ayun nga, di ba kapag lalaki ka, you supposedly lead. Mm-mm. So, I want to lead also. And also sharing value, especially sa brand ko. Mm-mm. Yung brand ko, alam ko mas malayo pa mararating yan. Yes. Because I have this belief na kapag ginawa mo yung best mo, may balik. Kapag nagtanim ka ngayon, eventually pag nagbunga, may pipitasin ka. Thank you, Miss Narlene, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before ka tuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Gusto ko lang batiin yung husband ko na hindi ko lang kung nasaan. And thank you for supporting me. And yan, sa family ko, shout out sa family Villanueva and family De La Peña. Please follow me on my Facebook account, Norlene V. De La Peña. And please find Cyrilax on Facebook and TikTok. Thank you so much, Miss Norlene. Grabe, it's an honor to be part ka ng aming Evitalk podcast. Kasi maraming may inspire ng mga Gen Z dyan na talagang gusto rin, kasi mga Gen Z ngayon, gusto rin nilang magkaroon ng business at young age. So, ayan, I hope na may natutunan yung ating mga Gen Z viewers dyan. And syempre kahit mga millennials and mga Gen X, meron pa rin namang chance na makapaglabas kayo ng business or brand. So, yun. And sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming Evitalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next Evitalk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños,
Mogs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp, We Trade Innovation Solutions, Hello Eve, Germite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, The Soappost Global, Via Juana Distribution, Beauty Co, Miss Seed Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, Presyong Kapatid, Komi, T&M Manufacturing Corporation, Buchan Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce, in partnership with Gutierrez Media Productions, Pinoy Extreme, Pasyal Tayo.